now. Praise Jesus. Praise Jesus. Praise. Praise Jesus. Praise. Praise. Praise.
Praise Jesus. Praise. Praise Jesus. Praise. Magandang umaga po mga taga San Jose. Ako po ay muling narito sa inyong harapan upang magbahagi ng salita ng Diyos. Ako lamang po masusunod. Ayoko na pong bumalik-balik pa dito, subalit ang Panginoon ang nagudyok sa akin, bumalik sa inyong harapan at ibahagi ang salita ng Diyos. Ako po'y mananalangin na, Panginoon, salamat po. Ako'y dinako mo muli sa lugar na ito ng San Jose upang ikaw, Panginoon, ay makapangusap sa kanila para po sa kanila ikaliligtas, ikagagaling, ikapagpapala, Panginoon, ikatatagumpay sa buhay. Holy Spirit, mangusap ka sa kanila. Ako po ay kasangkapan mo lamang. Ikaw po mangusap sa kanila at ang salita ng Diyos makagawa sa kanila at tanggapin nila sa buhay. Na sa gayon, Panginoon, ang pagpapala mo, ang anointing mo ay sa kanilang buhay at ang kaligtasan sa kanilang pamilya. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ikaw, Holy Spirit, ang mangusap. Anumang espiritu na hindi mula sa iyo, ginagapos ko, tinatapon ko pabalik sa hell. In Jesus' name, kinakalagan ko ang Holy Spirit, ang siya lamang malayang kumilos sa lugar na ito. And I command the mighty angels of God, palibutan ako, upang sa akin ay walang gumalaw. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po aking samot dalangin. Amen, amen, amen. Mateo 5, talatang 1, ang sabi ng salita ng Diyos, at pagkakita ng mga karamihan, ay umahon siya sa bundok, at pagkaupo niya, ay nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang Panginoong Hesus, nung siya ay nandito sa lupa, ay nangaral din siya ng mabuting balita ng kaligtasan. Kagaya po ng ginagawa ko ngayon sa inyo, ako po ay nangangaral ng salita ng Diyos. Kagaya ng ginawa ng Panginoong Hesus sa ikaliligtas ng mga tao. Kami po na nangangaral ng salita ng Diyos, hindi po namin ito ginagawa dahil sa gusto lamang po namin, kundi ang Holy Spirit, ang Panginoong Hesus mismo din, ang nangungusap sa amin upang ibahagi sa inyo ang mabuting balitang ito ng kaligtasan. At binukan niya ang kanyang bibig at tinuruan sila na sinasabi, ang Panginoong Hesus kung nandito sa lupa, siya po ay nasa mga tao, nangangaral ang salita ng Diyos. Kung saan maraming tao ang Panginoon dumoroon sa kanilang kalagitnaan upang magbahagi ng salita ng Diyos. Kaya kami din po na inutusan lamang ng Panginoon na mangaral ay sa inyo ay lumalapit
Kaya kapag kayo po ay meron napapakinggan na ganito na nagbabahagi ng salita ng Diyos, huwag niyo po kainisan. Ito po ay pagpapala po sa inyo. Sapagkat ang salita ng Diyos, kapag narinig mo at ito'y tinanggap mo at ito'y isinabuhay mo, ikaw ay pagpapalain ng Panginoon. Kagaya ng panahon ni Jesus, ang mga tao ay pinagpala ng salita ni Jesus. Kaya ang mga tao ng panahon na yun ay mapalad. Bukod sa nakita nila si Jesus ng mukhaan, napakinggan kanila mismo sa bibig ni Jesus ang mga katagang ito na aking babasahin. Mateo 5:3 sabi dito, mapapalad ang mga mapagkumbabang loob, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Ang salita ng Diyos nagsasabi, mapapalad ang mga tao mapagkumbaba o yung mga humble. Mga kapatid, dito pinapakita ng Panginoong Yesus na ang tao mapagpakumbaba at nakikinig na salita ng Diyos, sila po ay pagpapalain ng Diyos. Sabi, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Sa langit po, ang mga tao sa langit ay mga taong mapagpakumbaba. Ang mga taong ma-pride, ang mga taong palalo, mayayabang, sila po ay hindi pwede sa kaharian ng Diyos. Kaya nga si Satanas at ang kanyang mga kasamahan na lumaban sa Diyos at naging mapagbataas ay pinaalis ng Diyos sa kanyang kaharian. Sapagkat ang kaharian ng langit ay para lang sa mga taong mapagpakumbaba. Ibig sabihin ng mga tao mapagpakumbaba, inaamin nila sa sarili nila na sila ay walang magagawa kapag wala ang Panginoon sa buhay nila. Ang mga tao mapagpakumbaba, ang unang pagtitiwala niya ay sa Panginoon lamang. At iniisip niya na walang meron siya kung hindi dahil sa Panginoon. Lahat ng kanya ay mula sa Panginoon. Subalit ang mga taong palalo, mayayabang, mga suwail, sila po ay wala sa kaharian ng Diyos. Ang mga mapagpakumbaba, sila po yung mga tao na inaamin sa sarili nila, sila po ay makasalanan at kailangan nila ng tagapagligtas. Mga taga San Jose, kung nais nyo ang kaharian ng langit, umpisahan nyo magpakumbaba. Ang mga tao mapagpakumbaba, itong mga taong ito ay ina-admit sa buhay nila na sila ay makasalanan at kailangan nila ng tagapagligtas. Mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob, sapagkat kanila ang kaharian ng langit.
Ang mga mapagpakumbabang loob, inaamin nila sa sarili nila na kailangan nila ang Panginoon. Ang tao sa panahon natin ngayon, mayayabang, palalo. At minsan, marunong pa sa Panginoon. Mga kapatid, umpisa natin maging mapagpakumbaba. Aminin mo sa sarili mo, kailangan mo ang Panginoon. Kailangan mo ng tagapagligtas. Ang mga tao mayayabang, palalo, ay mga hangal sa paningin ng Diyos. Subalit, ang mga mapagpakumbaba ay kinalulugdan ng Diyos. Ang mga tao mapagpakumbaba sila ay sa Panginoon lamang nagtitiwala, hindi sa kanilang sariling mga gawa, kundi sa gawa ng Panginoon. Kapatid, lahat ng meron tayo galing lamang sa Panginoon. Lahat ng meron tayo galing lamang at bigay lamang ng Panginoon. Huwag kang hangal, sapagkat lahat ng meron tayo galing lamang sa Panginoon. Nung tayo'y pinanganak sa mundong ito, wala tayong dala-dala. At kung tayo'y mamamatay at lilisan sa mundong ito, wala din tayong madadala. Kaya mga kapatid, magpakumbaba ka sa harapan ng Diyos. Kapag mayroong ganitong pagpapahayag na salita ng Diyos, tanggapin mo ng may pagpapakumbaba. Huwag may pagmamataas, sapagkat walang pumapasok sa kaharian ng langit na mapagmataas, mga palalo, mga suwail. Ang nais ng Diyos sa tao, maging mapagpakumbaba. Ito po ay galing na sa bibig ng Panginoong Yesus. Hindi po ito galing sa akin, binasa ko lamang po ito. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Lahat ng mga palalo, namatay at napunta sa hell, lahat ng mga pagkumbaba ay pumasok sa kaharian ng Panginoon. Ang tao mapagpakumbaba, siya ay lumalapit sa Panginoon, hindi lumalayo sa Panginoon. Ang tao mapagpakumbaba, laging tumatawag sa Panginoon. Laging humihingi ng payo sa Panginoon. Ang tao mapagmataas o palalo, akala niya kaya niya ang lahat ng bagay. Subalit, ang tao mapagpakumbaba, kahit alam niya na, ay siya po ay magtatanong pa sa Panginoon, sapagkat alam niya, pwede siyang magkamali, subalit ang Panginoon, hindi kailanman magkakamali, kaya lagi siyang tumatawag sa Panginoon, lagi siyang nagpe-pray. Mga kapatid, mga taga San Jose,
Ang tanging lang natin gagawin, magpakumbaba sa harapan ng Diyos, humingi ng tawad sa Panginoon sa mga kasalanang nagagawa natin araw-araw. Walang nakakahiya kung ikaw ay lalapit sa Panginoon at hihingi ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan. Ang mga tao ngayon, hindi na nga humihingi ng tawad, araw-araw dinadagdagan pa. Mga taga San Jose, mahal kayo ng Panginoon, kaya pinaparinig sa inyo ang salitang ito ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon maging kayo'y maging palalo, kundi ang nais ng Panginoon, kayo po, tayong lahat, ay maging mapagpakumbaba. Mapapalad ang nangahahapis sapagkat sila'y aaluin. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Yun daw mga tao na nahahapis dahil marami sa kanya ay nang-aapi. Siya ay hinuhusgahan ng mga tao. Siya ay minamaliit ng mga tao at marami siyang problema. O maaaring na-happy siya dahil nawalan siya ng mahal sa buhay. Kapatid, ang sabi ng Panginoon, mapapalad ang nangahahapis sapagkat sila'y aaluin. Gaano man problema ang dumating sa iyo, nawalan ka man ng mahal sa buhay, magtiwala ka lang sa Panginoon at ikaw ay kanyang aaluin. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Mga nahapis, kapatid, nawalan ka man ng mahal sa buhay. Sa tingin mo, sa sarili mo, walang nagmamahal na sa iyo, kapatid. Ang Panginoon, tumawag ka lang sa Panginoon at ikaw ay kanyang tutulungan. Ikaw ay kanyang aaluin. Kung ikaw ay nahapis sa kalagayan mo sa buhay, kapatid, tumawag ka lang sa Panginoon. Huwag ka manatili habang buhay na hapis. Tumawag ka lang sa Panginoon at ikaw ay kanyang aaluin. Maraming tayo pong lahat ay dumarating sa kahapisan. Tayong lahat dumarating sa matitinding problema, matitinding takot sa buhay natin. Sinasabi ng Panginoon sa atin, huwag tayong mawawalan ng pag-asa, huwag tayong susuko, magtiwala lamang tayo sa Panginoon. Tumawag ka lang sa Panginoon at ikaw ay kanyang aaluin. Alam ng Panginoon ang kalagayan ng bawat isa sa atin. Alam ng Panginoon ang kalagayan natin sa buhay. Alam ng Panginoon
ang mga problema natin. Tumawag lang tayo sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Anumang oras, tutulungan ka ng Panginoon. Kapag ikaw nasa Panginoon na, ikaw ay meron ng katuwang sa buhay. Tumawag ka lang sa Panginoon. Ang tao po ay dapat laging tumatawag sa Panginoon. Lalo na po sa panahon natin ngayon, laganap ang kasamaan, laganap ang korupsyon, laganap ang kahirapan. Kapatid, tumawag tayo sa Panginoon. Kung walang Panginoon sa buhay mo, hindi ka makatatagal sa mundong ito. Sila na may Panginoon, sila yung nakatatagal sa mundong ito. Sila na nagtitiwala sa Panginoon, sila yung magtatagumpay sa mundong ito. Kaya mga taga San Jose, lagi tayong tumawag sa Panginoon. Lagi natin kausapin ang Panginoon. Huwag natin katamaran ang pananalangin. Yun na nga lang ang gagawin mo upang kausapin ang Panginoon. Kinatatamaran mo pa. Ano mangyayari sa buhay mo? Kapatid, the more na marami tayong problema, the more tayong tumawag sa Panginoon. The more na marami kang pangangailangan, the more na tumawag ka sa Panginoon. Kailangan mo ng kaligtasan, tumawag ka sa Panginoon. Kailangan mo ng kagalingan, tumawag ka sa Panginoon. Kailangan mo ng trabaho, tumawag ka sa Panginoon. Kailangan mo ng pagkakakitaan, tumawag ka sa Panginoon. Mga kapatid, ang Panginoon, ang unang-unang dapat nating tatawagan sa buhay natin. Pag may problema, tumawag sa Panginoon. Pag may pangangailangan, tumawag sa Panginoon. Pag may blessing, tumawag ka din sa Panginoon. Ang iba sa atin, pag may blessing na, nakakalimot na sa Panginoon. Ang iba sa atin, kapag may blessing na, isinasantabi ang Panginoon na para bang yung blessing ay kanyang gawa. Kapatid, lahat ng blessing na tinatanggap ng tao galing sa Panginoon. Ang bawat isa sa atin ay mahal ng Panginoon. Ang bawat isa sa atin ay iniisip ng Panginoon. Lalo na kapag ikaw ay tatawag sa Kanya palagi. Mga kapatid, lagi tayong tumawag sa Panginoon. Lagi tayong tatawag sa Panginoon. Mapapalad ang mga hahapis sapagkat sila'y aalwin. Mga kapatid, lahat po tayo ay haharap sa Panginoon. Meron itinakda ang Panginoon na kung saan hanggang doon na lang tayo. Kapatid, kapag ikaw ay nawala ng mahal sa buhay, huwag kang
Huwag ka mag-alala. Aalawin ka ng Panginoon. Tumawag ka lang sa Panginoon. Hindi po madali ang tayo'y mawala ng mahal sa buhay. Marami tayong babagkahin kapag tayo nawala ng mahal sa buhay. Subalit sinasabi ng Panginoon, lumapit ka sa Kanya. The more na lumapit ka sa Kanya, magpakatatag ka, lumapit ka sa Kanya, at ang Panginoon, aalawin ka niya. Mapapalad ang maaamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Ang mga maaamo, mapapalad daw ang mga maaamo, ang mga meek, kagaya ng mga tupa. Hindi po ba mga tupa maaamo? Subalit, ang tunay na maaamo ay yung sa Panginoon, ang lubos na pinagkakatiwalaan niya. Ang maaamo daw ay mamanahin ang lupa. Ibig sabihin, kapag siya ay maamo, siya ay laging tumatawag sa Panginoon, siya ay laging nagtitiwala sa Panginoon, siya ay laging lumalapit sa Panginoon. Ang mga tupa ay maamo. Sila po ay nakadepende sa kanilang mga pastol. Sila po ay umaasa sa kanilang mga pastol. Kayo din po tayo, mga tao, dapat maging maamo sa Panginoon. Dapat tayong lahat ay tumawag sa Panginoon. Tayong lahat ay lumalapit sa Panginoon, na para bang ang Panginoon ang una sa atin at tayo lahat nakadepende sa Panginoon. Ang sabi nito, mamanahin nila ang lupa. Sila na maaamo at sa Panginoon ay lubos na nagtitiwala. Ang sabi ng salita ng Diyos, mamanahin nila ang lupa. Ibig sabihin, hindi sila pababayaan ng Panginoon. Sila ay makakakain, makaiinom, at hindi gugutumin ng kanilang mabuting pastol ang kanilang Panginoon. Ang nais ng Panginoon, kagaya ng maamong mga tupa, tayo daw po mga tao ay laging sa Panginoon ay dumipende. Sa hirap ng buhay natin ngayon, kailangan kang dumipende sa Panginoon. Lagi kang tumawag sa Panginoon. Paggising mo sa umaga, manalangin ka sa Panginoon. Bago ka matulog, manalangin kami sa Panginoon. At kapag meron ka pang oras, lagi kang manalangin at tumawag sa Panginoon.
Mateo 5:6, mapapalad ang nangagugutom at nangauhaw sa katwiran, sapagkat sila'y bubusugin. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Ang ibig sabihin, nagugutom, nauuhaw sa katwiran ng Diyos. Ibig sabihin, ang nais niya laging makita ay ang kabutihan sa tao. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, bihira ka nang makakakita ng mga tao na mayroong mabuting kalooban. Ang tao ngayon ay masasama. Ang tao ngayon ay makasarili. Ang tao ngayon ay mapamhusga sa kanyang kapwa. Kaya nga, sabi ng Panginoon, mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katwiran, sapagkat sila'y bubusugin. Kapag tayo nagugutom, nauuhaw, para ba sinasabi natin, Panginoon, bakit ganito ang mundo nito? Bakit ang tao napakasama? Bakit ang tao makasarili? Bakit ang tao mapangusga? Kapatid, tumawag ka sa Panginoon at ikaw ay kanyang bubusugin. Ang taong lumalakad sa katwiran, ang taong gumagawa ng mabuti sa kanyang kapwa. Kapatid, mga taga San Jose, kung lahat kayo dito sa San Jose, pawang kabutihan ang ginagawa sa kapwa, pawang kabutihan ang iniisip sa kapwa, kayo po lahat ay pagpapalain ng Panginoon. Subalit kung kayo po ay pawang kasamaan ang iisipin sa kapwa, pare-parehas po kayong parurusahan ng Panginoon. Mga taga San Jose, mapapalad po kayo sapagkat kayo'y nakakapakinig ng salita ng Diyos. Sa ibang lugar, hindi sila nakakapakinig ng regular ng salita ng Diyos. Subalit kayo po dito sa San Jose, once a week, may pinapadala sa inyo ang Panginoon. Sapagkat nais ng Panginoon, kayo po ay magutom, mauhaw sa katwiran ng Diyos. Ibig sabihin, lagi niyong isipin ang kabutihan sa kapwa. Umpisahan natin gumawa ng kabutihan. Una, sa sarili mo. Paano mangyayari yun? Magpakumbaba ka sa Panginoon, humingi ka ng tawad sa araw-araw na mga nagagawa mong kasalanan. At sumampalataya ka sa Panginoong Yesus, tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Kapatid, yun ang una mong dapat gawin. Upang ang katwiran ay lagi mong maranasan, una sa sarili mo, pangalawa sa pamilya mo, pangatlo sa iyong barangay, sa komunidad kung saan ka nakatira. Mag-umpisa ang katwiran sa ating mga buhay, sa ating mga sarili.
Kapag si Jesus ay tinanggap mo na sa buhay mo, doon mag-uumpisa ang katwiran sa buhay mo, hanggang sa pamilya mo, hanggang sa barangay mo. Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahabagan. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Kaya nga, mga kapatid, kailangan tayong maging mahabagin sa kapwa. Hindi porket nakakaangat ka sa buhay, mamalitin mo ang kapwa mo, kapatid. Ang iyong tinatangkilik na kayamanan sa isang tiglap, pwedeng bawiin ng Panginoon sa iyo kapag ikaw ay palalo. Dapat tayo po ay maging mahabagin sa ating kapwa. Kapag meron tao na alam mo, ikahos sa buhay, tulungan mo. Kung meron ka may tutulong, tulungan mo. Sapagkat kapag tinulungan mo ang kapwa mo, tutulungan ka din ng Panginoon. Ano mang hinahasik natin sa ating kapwa, ay babalik din sa atin. Kapag ikaw ay mahabagin sa kapwa, ang Panginoon mahabag din sa iyo. Kaya nga dapat lagi tayong magpatawad din sa ating kapwa upang ikaw ay tumanggap din ng pagpapatawad sa Panginoon. Tayo pong lahat pinatawad ng Panginoon.